Kamusta kayong lahat? Welcome back sa inyong lahat sa Bros of DK at binabati ko rin kayo sa unang eksplorasyon dito sa Estados Unidos. Sama-sama, America. Mag-explore pa kay Moreno sa Amerika. Wow, ang saya nito. Ngayon nandito tayo sa Miami Beach. Ang dalampasigan ay medyo nasa kaliwa natin at sinusubukan nating makapasok sa isang napakalaking resort. Ito ang dalampasigan, Miami Beach, at ito ang gusali na sinusubukan nating tuklasin ngayon, isang napakalaking inabandonang resort na iniwan sa strip ng Miami Beach. 4 na araw na kaming nagpapahinga dito dahil medyo nagkasakit ako. Kailangan ko mag-acclimatize sa Amerika at sa pamumuhay dito at nagkasakit ako, sumakit ang tiyan ko. Ngayon, sa wakas ay handa na kaming mag-explore sa lugar na ito. Wow! Grabe, ang ganda ng tanawin sa harap natin. Nakapasok na tayo. Kaya ang una nating napuntahan ay yung lugar kung saan nagpapahinga ang mga dating bisita ng hotel, ang pool area. May bar dito. Unti-unti nang nasisira ang lahat. Wow, ang daming pako dito sa sahig. Kailangan kong mag-ingat. Pero unti-unti nang sinasakop ng kalikasan ng lahat. Grabe ang lugar na ito. Ang daming kamera sa gilid ng gusali. Ang mga punong palma ng Miami sa gitna ng resort. At meron pa tayong jacuzzi dito na may kulay kapeng tubig sa loob. Matagal na itong hindi nagagamit. Sa kasamaang palad, wala pa akong alam na kasaysayan tungkol sa lugar na ito. Sana malaman ko yan sa loob. Nakakamangha ang tanawing ito. At yung nasa likod natin, mga kaibigan, dati yan ang resort at hotel kung saan tumutuloy ang mga bisita noon. Sige pare, subukan natin maghanap ng paraan para makapasok. Oo, excited na akong pumasok para makalayo sa mga kamera. Oh, kita na tayo ngayon, kaya... Oo! Sa tingin mo bukas yung pintuan doon? Hotel pool, alin na pintuan? Yung pintuan na yun doon? Mukhang nandun sa... Medyo nakabukas. Oo, may maliit na siwang. Mukhang bukas ito. Oo, sigurado akong bukas. Sige, 1, 2. Diyos ko! Noong 1957, binuksan ng Marangyang Resort ang mga pintuan nito sa publiko. Matatagpuan sa gitna ng Miami Beach Ocean Drive, ito ay mabilis na naging pangunahing lokasyon at tanyag na marangyang destinasyon. Lalo pa itong sumikat nang ginanap ng Beatles ang kanilang ikalawang pagtatanghal sa Ed Sullivan Show sa loob mismo ng resort. Maraming kilalang tao tulad dina John F. Kennedy at Frank Sinatra ang bumisita sa resort. Sa kabila ng dating kasikatan, hinarap ng hotel ang maraming pagsubok pagpasok ng bagong siglo. Dahil sa kulang sa maintenance at quality control, unti-unting bumagsak at nabawasan ng bisita. Noong 2017, nakaproblema ng magkaroon ng sunog dahil sa electrical failure at kakulangan sa maintenance. Ipinasara ng may-ari ang hotel para kumpunihin. Ngunit ilang buwan lang, sinalanta ito ng bagyong Irma at mas napinsala. Ito na ang huling pagkakataon ng hotel at hindi na ito nagbukas muli. Ngayon, nananatiling tahimik ang makasaysayan at kultural na palatandang ito na may 538 bakanteng kwarto na naghihintay ng mga bisitang di nababalik. Kamakailan, napagpasyahan ng gibain ng lugar para bigyang daan ang mga kinakailangang apartment sa kalsada. Samahan kami sa huling eksklusibong pagbisita sa tanyag at makasaysayang landmark na ito para sa kakaibang silip sa loob ng mga pader nito.
Kakalipat ko lang sa main camera ko. Handa na ako mag-explore dito ngayon, pero nakakatakot pa rin at pinagpapawisan ako. Mainit din talaga dito sa Florida ngayon, pero wala pang seguridad. Dumaan kami sa ilalim ng lahat ng mga kamerang yon, kaya tara, galugarin natin ang lugar na ito at sana ay maging maayos ang lahat. Ang una naming napansin dito ay ang malaking bulwagan na nakita mo lang sa aking kamera. Isa itong high-end at marangyang hotel. Dati, dito napupunta ang mga bisita para magsayaw at manood ng dula. Isang napakagandang gabi. Tingnan mo ang mga chandelier na ito. Ito na ang pinakamalaking chandelier na nakita ko sa loob ng isang abandonadong lugar. At napakalinis pa rin ito. Wow! Ang ganda naman. Mayroon yatang 1, 2, 3, 4, 5, 6 na mga chandelier na nakasabit dito sa kwartong ito. At malamang may tumutugtog na live orchestra dito tuwing gabi. Para sa kasiyahan ng mga bisita ng hotel, napakaraming magagandang hotel sa Miami Beach at isa ito sa mga iyon. Hindi ko alam bakit di nila ito inaayos at binabalik sa dati. Malamang may kaso o ibang dahilan na pumipigil sa kanila na buhayin muli ang lugar na ito. Lahat ng iba pa mga upuang gawa sa balat, may ilan pa ring natitira rito. Balot ng alikabok at dumi ng mga taon. Wow! May isa pang chandelier na nakasabit sa pader. At tingnan mo ang sobrang laki ng ballroom na ito. Libo-libong bisita ang kasya sa kwartong ito. Dapat mag-ingat sa lahat ng bagay dito. Malamang ito ang main entrance ng hotel. Oo, ito nga. Sige, may naapakan ako at nakagawa ako ng malakas na ingay. Ang pasukan sa harap. Itong lugar na to. Grabe ang kakaibang tanawin. Tingnan natin kung nasaan si Moreno dahil ayokong mawala siya sa loob ng lugar na to. Paubos na ang baterya ng telepono ko kaya di ko siya matawagan. Ayan siya, nagvi-video sa bandang yon. Sige, punta tayo sa side na ito. Tinitingnan ko yung mga panel na galing sa kisame at sa tingin ko tinanggal na nila ang mga yon. Malamang may ginagawa silang restorasyon dito pero hindi pa sa antas na may balik ang hotel na ito. Yung bulwaga na pinasok natin kanina ay ang Napoleon B. Ballroom. Sa tingin ko, wala nang iba sa side na to, pero tingnan pa rin natin. Parang napadpad na tayo. Sa kusina ng lugar. Wow! Sa tingin ko, titingnan ko ito. Hindi ko pa ito natitingnan. Malaki ang kusina doon. Mag-ingat ka, may narinig akong pintong bumubukas. Mga pintuan sa loob ng lugar, malamang sa harapan. Kaya kailangan nating mag-ingat talaga. Babalik lang ako dun sa likod. Oh, mag-ingat ka palagi. Oo, tignan mo itong lugar na to. Dito dati niluluto ang pagkain para sa mga bisitang nasa bulwagan. Douwe Egberts. Isa yan talagang Dutch na tatak, galing sa Netherlands. Ang Ben, malamang Amerikano ang tatak. Ang mga kusinang ito ay sobrang laki ng kusina na ito. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking kusina sa abandonadong lugar. Daandang kusinero ang nagtatrabaho rito noon, naghahanda ng pagkain para sa mga bisita. Naiwan pa rin lahat ng gamit dito. Malamang ito ay palayok na lalagyan ng sabaw. Tinatawag din naming supduin ito. Apat na magkakaibang oven.
at lahat ng kalan para ihanda ang lahat ng pagkain. May natira pang langis sa loob ng kalan kahit na matagal na itong pinabayaan. Tingnan mo itong ihawan. Falcon. Sa tingin ko, yun ang lugar ng paghugasan ng pinggan. Oh! Pati na rin ang mga plato at lahat ng gamit ay naiwan pa rito. Mga takure ng kape, mga plato, daan-daang plato sa estanteng ito. Tingnan mo itong dishwasher. Grabe ang laki nito. Para siyang conveyor belt. Ilalagay mo lang lahat ng pinggan doon tapos lalabas na malinis sa dulo. Hindi mo na kailangan magtrabaho ng mano-mano dito. Gusto kong silipin sa loob. Walang special doon pero ang galing ng makinang to mga kaibigan. Isang huling inumin. Iniwan pa ito ng mga trabahador. Sa huling shift niya, iniwan niya ito at wala nang nag-abala na tanggalin. Baka may petsa dito. Gabay lang ito sa paglilinis ng pinggan gamit ang makinang panghugas. Nakikita ko ang kumikislap na ilaw dun sa bulwagan pero naka-on na yon nang pumasok tayo dito kaya hindi na natin dapat alalahanin yon. Hindi yun alarma pero narito ang napakalaking bulwagan sa harap ng hotel na ito. Akyat tayo sa hagdang iyon para makarating sa itaas na palapag. Handa ka na ba, Tol? Wala, lang, tara na. Pumasok pa tayo sa loob. Sige. Ayan yung isa pang piano na pinag-uusapan natin. Nakatayo talaga sa gitna ng bulwagan. Isang grand piano. May mesa ng pagpaparehistro dito sa harap na may mas marami pang mga chandelier na nakasabit sa itaas. Ang ganitong inabandonang lugar ay malaking lugi. Milyon-milyon ang kinikita dati ng hotel na ito. Pero ngayon, wala nang nangyayari rito. Mula sa front desk, tanaw mo pa ang dagat at pool area. Napakagandang tanawin. Wow! Dahan-dahan tayong umakyat. Hindi, isa pa itong bulwagan. Magara talaga ang lugar na ito noong bukas pa ito, pero tinanggal na nila ang sahig gaya ng nakikita mo. Dati siguro may matigas na sahig dito, pero ngayon kita na ang konkreto. Itong nasa harap natin ang pinakamalaking kanal na nakita ko dito, sumasakop ng halos 1/4 ng bulwagan. Sa tingin ko, para mahiwaga lang talaga ang pakiramdam kapag nandito ka. Hindi mo na kailangan lumabas ng hotel kung dito ka matutulog. Lahat ng gusto mo, nasa kanila noon. Isang malaking salamin sa dulo ng pasilyo, makikita mo ang sarili mong sumasayaw sa gabi kasama ang iyong kasintahan. Daphit. Executive boardroom kung saan ginaganap noon ang lahat ng pagpupulong, ang maliit na slider dito, in use, vacant, bakante. At ito ang boardroom, ang conference room sa loob ng lugar na ito para sa lahat ng mga business meeting na nagaganap dito. Wow! Narito ang lobby na may lahat ng elevator para dalhin ang mga bisita sa itaas. Nagkalat ang maraming durog na bato sa lupa. Saan lahat ito nanggaling?
Baka galing ito sa gilid ng mga haliging na tuklap. Maraming elevator. Wow, pwede mong tingnan ang loob nun. Heto, makikita mo ang... Ay, masyado akong maingay, Diyos ko. Tingnan mo ito. Wow. Umabot hanggang doon sa taas. Anong klaseng kwarto ito? Ito ang restaurant club. Maraming restaurant dito para sa lahat ng bisita. Dito, nag-display sila ng malalaking bote, isang bote ng Tequila Milagro. May ilang florera na naka-display dito. Napaka-sosyal na restaurant. Sa harap natin dito, malaking tumpok ng mga fire extinguisher sa sahig. May litrato tayo sa loob ng hotel. Tingnan mo to, may ilang police cards. Sa tingin ko, sikat silang tatlo, pero di ako sigurado kung sino. Baka may nakakakilala sa kanila sa inyo. Wow! Ang bar ng hotel. Makikita natin ang loob ng elevator dito. Deauville, isa yan sa mga restaurant sa loob ng hotel na ito at dito makikita mo ang menu na inaalok nila. Kamanghamangang elevator na may salaming kisame. At meron pang sahig na gawa sa oak sa base ng elevator. Kapag ganyan, siguradong magarbo ang lugar. Narito ang mga staff area. May opisina tayo dito sa gilid. Tingnan mo ito, medyo interesante yan. Nandito pa rin lahat ng mga gamit. Wow! 3 Diamond Deauville Beach Resort. Ito ay mula pa noong 2008 ang sertipikong ito. At dito, makikita mo ang isang larawan mula sa labas ng hotel. Handbook ito para sa mga empleyado ng hotel. Mula sa labas, kailangan kong hinaan ng kaunti ang ilaw para mas makita mo ng maayos. Tingnan mo ito. Ganito ang itsura ng hotel noong kasikatan nito. Dito, ginagawa ng manager ang lahat ng trabaho niya. Pati susi ng hotel room naiwan dito. Tingnan mo ito. Iniwan ang buong opisina, lahat ng papeles at lahat ng gamit ay nandito pa. Ganito ang itsura, parang tanawin sa katapusan ng mundo, parang iniwan ito bigla. Parang may lindol na nangyari o kaya may epidemya. May kalendaryo mula noong 2017. Nasa pader pa rin, 4 na taon pa lang ang nakalipas, 4 na taon pa lang ang nakalipas. Grabe. Para sa akin parang napaka-apokaliptiko. Lahat ng mga opisyal, pati na rin ang mga dating empleyado ay nandito pa rin. Nakakamangha makita. Tingnan mo itong mesa, punong-puno at talagang tinakpan, pero iniwan ng ganong-ganon. Parang noong iniwan ang lugar na ito. May kahon pa ng dekorasyon sa Pasko na nasa sahig pa rin. Kaya naisip ko na baka iniwan talaga ang lugar na ito. Mga bandang Disyembre o panahon ng taglamig.
Marami ring mga palamuti ng Pasko na nakakalat dito pero wala sa front office o sa mesa sa lobby. Walang palamuti ng Pasko dito sa opisina pero marami tayong nakikitang palamuti ng Pasko. Nandyan pa rin lahat ng pangalan ng empleyado. Hernan, Debbie, Leo, kaya lahat sila ay pwedeng makatanggap ng regalo sa loob ng kanilang medyas ng Pasko. At dito naman, narito ang isa pang front desk. Gusto kong tumayo sa likod nito. Gusto kong maramdaman kung ano ang pakiramdam ng maging isa sa mga empleyadong nagtatrabaho dito. Nandito pa rin ang Visa Cash Register. Impormasyon sa paradahan, Deauville Beach Resort. Ito ay isang gagamba. Sa tingin ko, palamuti lang ito na gagamba. Kaya siguro naiwan ito nung Halloween at nagsisimula na silang maghanda ng mga dekorasyon para sa Pasko doon sa opisina. Tara, pasok tayo at maranasan natin ang pakiramdam dito sa loob. Oh, American Express, Visa, Mastercard, Discovery. Kaya kapag may nagbayad, dito nila ilalagay ang papel nila. O baka mga gabay lang ito. Hindi ko ito ilalabas dahil kumpidensyal at ayokong ipakita. Ito ang likod ng mesa. Mga bisita, Deauville, pakishare ang inyong... Ginawa ito para makuha ang review ng karanasan sa hotel. Ito ang mga keycard para sa mga kwarto ng hotel. Maligayang pagdating, maging malugod na tinatanggap sa aming resort. Tingnan mo ang tanawin na ito, mga ulat mula sa front desk, late checkout, lock sheet at mga reserbasyon ng empleyado. May napakagandang tanawin mula sa desk na ito. Sige! Lipat tayo sa kabila ng opisina. Ay, mas marami pang mga mesa dito. Nandyan si Moreno. Anong masasabi mo sa mga opisina? Tingnan mo ito, may nagprint ng $100 na pera na talagang illegal sa Amerika. Sa tingin ko, legal sa ibang bansa ang magprint ng pera. Siyempre. Pwede ka lang magprint ng pera kung mukhang peke. Pero ito hindi, itim at puti lang kaya halata. Kung ganun ang kadali kumita ng pera sa Amerika. Oo, tara na pare. Pwede na tayo maglakbay habang buhay. Titinan ko yung site na yon kasi di ko pa nakikita. Heto ang mga pribadong opisina. Isang pribadong opisina ito. Heto pa ang isa. Ay hindi, mga server room pala ito actually. Malaki ang hotel, kaya kailangan ito ng maraming opisina, server room at iba pang pasilidad para mapatakbo ito. Bago pa talaga ang mga server na ito. Tingnan mo ang switch. Siyempre, kailangan nila ng maraming Wi-Fi ports at LAN ports sa buong lugar na ito. Kaya kailangang malalaki ang mga server para ma-accommodate ang lahat ng nandito. Di pa talaga laos ang hotel na ito. Ano to? Ito ang listahan ng check-in at check-out ng bawat kwarto sa hotel. Mano-mano lahat dito dahil walang computer system para subaybayan ang mga tao sa hotel. Kailangan naming mag-check-in at mag-check-out dito. Subukan kong palinawin ito. Oo. Dito makikita mo na si Denise Demi ay kailangang mag-check-out noong ika-4 noong Marso 30, 2017. Ika-4 ng Marso, 2017. Lahat ng tao sa hotel ay may sarili-sariling maliit na card. Nakasabit ito sa pader para makita ng mga empleyado ng hotel at mag-check-out sila dito. Kailangan naming mag-check-in, mag-check-out at subaybayan lahat ng impormasyon. Mukhang luma na siguro ang hotel sa aspeto na yon. Para lang ba ito sa autorisadong tauhan? Ako ba yon? Lahat ng kahon ng susi. Para sa mga empleyado ng hotel, may naiwan pa silang gamit dito. At ang Jesus Code, isa pang Biblia.
bote ng tubig at iba pang mga bagay. Malaki ang opisinang ito, baka para sa isang importanteng tao dito. At may vault pananaywan dito. Nandito na kami ngayon sa basement ng hotel at literal naming natagpuan ang isang abandonadong gym dito sa lugar na ito. Ang daming kahan na naiwan dito, ang mga treadmill, kailangan mong mag-ingat kasi literal na nandoon lang ang kalsada ng Miami Beach. Ha? Oo, sumilip ako sa pinto at may nakita akong tao, mga 20 sentimetro lang mula sa ilong ko, naglalakad sa labas. Oh, Heto ang kaha ng gym. Nandyan pa rin lahat ng mga bagay. Protein powder na ibinenta ko, na yon unti-unting nabubulok. Mga lata ng Coca-Cola. Kahit lahat ng mga dokumentong ginamit nila para makuha ang gym ay nandoon pa rin. Multivitamins, pang-alaga sa kasukasuan, testosterone, fat burners. Grabe guys! At dati, mas marami pang kagamitan dito pero sa kasamaang palad, tinanggal na nila lahat. Isang treadmill, nag-iisa, nakatayo dito sa gitna ng gym, naghihintay na may gumamit pero malamang hindi na darating ang taong yon. Dandang bisita ng hotel ang dating nagsanay dito habang naglalakbay sila sa Miami Beach. Grabe, ang lugar na ito ay ibang klase. Dito sa likod ng fitness area, meron pa tayong sunbathing at iba pang mga pasilidad na pwedeng ma-enjoy ng mga bisita. tingnan mo ito. Baka nandito rin sa likod ang mga paliguan at palitan ng damit. Ano itong aparato na ito? Diyos ko, sunboard pala ito. Wow, hindi pa talaga ako nakakakita ng ganitong klase ng aparato. Siguro, hihiga siya dito sa gitna tapos lahat ng ilaw dito ay iilaw para sa sunbathing. Moreno, tingnan mo itong aparatong ito. Hindi pa, mukha itong transformer. Sunbot. Grabe. Makikita mo rito ang Holistic Spa at Wellness Center. Kompleto talaga ang hotel na ito. Mula sa barberia, totoong tindahan ng damit, gym, laundry room at guest laundry. Grabe, tingnan mo sa kaliwa. May naiwan pang sinehan dito, grabe. Isang sinehan para sa mga bisita ng hotel. Wala pa akong nakita ng hotel na ganito, karami ang pasilidad. Dito rin natulog ang mga sikat tulad ng The Beatles at Michael Jackson. Kaya kailangan nito ang lahat ng pasilidad na to para maging world class. Di na ako magugulat kung may bowling alley pa dito. Grabe, sobrang detalyado ng kwartong ito at marami na ring sira. Ito na ang pinakabulok na kwarto dito sa lugar na ito sa ngayon. May tubig pa sa sahig, malamang may hose na tumagas dito sa baba. Ang daming tagas. Maraming pagpipilian ang mga bisita ng mga bar at cafe dito sa lugar na to. At meron pa silang Miami Beach, kung saan may libu-libong mga restaurant. Ay, hindi ko pa napansin, pero may grand piano pala dito sa gitna ng cafe. Subukan natin kung gumagana pa to, Yamaha rin naman. At tumutugtog pa rin ito. Sa tingin ko, handa na tayong umakyat. Excited na akong makita ang mga kwartong naiwan dito. Oh, handa na ring umakyat si Moreno. Sige, akyat na.
Sige. Nandito kami ngayon sa unang palapag ng hotel. Sa tingin ko, wala pang mga kwarto ng hotel dito. Karaniwang palapag lang ito, opisina ng sales at catering. Oh, may mas maraming opisina pa dito sa taas. Grabe, kailangan pala nila ng napakaraming opisina at empleyado para lang mapatakbo ang lugar na ito sa administratibong paraan. Nakakaloka, di ba? Ay, gusto ko to. Dito, sa Father, nilalagay nila ang mga layunin kung ilang milyon ang gusto nilang makuha sa benta. 7 milyon dito sa side na to. At ito ay taunang group sales, taunang group contract. At nabot nila ang kanilang layunin dito, $7.5 million sa benta. At bakit ang isang hotel na ganito, na kumita ng $7.5 million noong 2017 sa benta, ay mababangkrap? Napakahirap intindihin ang tanong na yan, pero alam mo, nangyayari talaga yan. Nangyayari yan sa buong mundo, kahit sa isang masaganang bansa tulad ng Estados Unidos. Wow! Tingnan mo itong opisina na to. Ang ganda ng tanawin. May naiwan pang larawan ng pamilya dito sa opisina. Mahal nila ang isa't isa at sa tingin ko gusto rin nila ang isa't isa. At sa tingin ko gusto nila ang isa't isa. Pasensya na, medyo mali ang pagkakabasa ko. May ilang mga dokumentong maayos na nakaayos dito sa mesa. 2017 Couples Choice Awards. Kaya ang hotel ay nakatanggap pa rin ng parangal noong 2017 mula sa Couples Choice Award. Dahil sa pagiging isang kamanghamanghang hotel, nakakuha ito ng 5 bituin, tapos nagsara. Gusto lang namin ng hagdang papunta sa pinakamataas na palapag ng mga silid ng hotel. Excited akong makita ang mga suite at iba pa. Grabe naman. Malaki ba ito? Grabe, ang wild talaga nito. Sige, may naririnig kaming kakaibang tunog na nanggagaling dito. Astig naman ito ah. Oo, lahat ng dekorasyon, malamang mga sikat na tao na nakapasok na sa hotel na to. Papasok na tayo sa kwarto 429. Para sa akin, economy room lang ito. Isang simpleng hotel room. Nasa kanan pa rin ang mga kutson. Yung sign na makukuha mo, do not disturb. Napakakaraniwan nito sa Amerika, pero dahil ba sa Europa, halos hindi mo ito makikita. Halos hindi mo talaga ito makikita. Baka mas maganda ang kondisyon ng kwarto na 430, pero sa tingin ko, lahat ng hotel rooms sa floor na ito ay parang medyo tinanggalan ng mga gamit sa loob. May bukas na pinto at bintana sa likod, dati roon nakalagay ang air conditioning. Wala na ito ngayon. Pwede tayong tumingin mula sa balkone o bubong ng hotel. Makikikita natin ang dalampasigan at dagat doon sa malayo. Tignan mo yon, grabe talaga. Sa kasamaang palad, may mga bandalo na rin nakapunta sa lugar na ito. Makikita mo ang mga graffiti dito sa pader at hindi naman nila masyadong sinira ang loob ng lugar na ito, pero may nagawa pa rin silang pinsala sa gusali at nakakalungkot yon. Marami akong naririnig na ingay mula rito at sa kwartong ito. Kakarinig ko lang ng tunog mula sa kwartong ito at maaring yon ay fire alarm o kung anumang katulad nito. May kama pa rin na nakaayos o nakaayos pa rin, nasa sahig pa rin, nasa bed frame, pero siguradong lubos ng nilinis o inalisan ng laman ang kwarto. Sa tingin ko, dapat tayong umakyat ng isang palapag pa para makita pa ang mas buo pang mga kwarto ng hotel. Gusto ko ring makita ang penthouse at ang mga suite dito sa lugar na ito. Kakarating lang natin sa ikapitong palapag, maswerteng numero. Tingnan natin kung magdadala nga ito ng swerte. Baka mas maganda ang mga kwarto sa palapag na ito kaysa sa iba. Buksan na natin to.
Sa palapag na ito, una mong mapapansin ang Coca-Cola machine. Isang Coca-Cola dispenser na talagang binaklas nila, malamang sa paghahanap ng mga barya na nakalimutan nilang kunin. Buksan natin to, tingnan natin kung may natira pa dito, sabi dito. Ice at vending machine. Sige, excited na ako. Literal na parang pareho lang ang palapag na ito sa pinanggalingan natin. Pareho lahat, bawat pintuan, bawat kwarto ng hotel ay magkapatong lang. Copy-paste lang mula sa ibang kwarto. Oh, tingnan mo dito sa loob. Malinis ito at kumpleto pa ang gamit. Well, naiwan pa pati tuwalya rito. Mga tuwalya, pati mga baso na pang-inom ay nasa plastic pa. Tingnan mo yan. At pati na rin ang mismong kwarto ng hotel ay napakalinis pa rin. Siyempre, hindi na inayos ang mga kama pero nandun pa rin sila. Ay grabe, sa side na to, dapat makikita mo ang tanawin ng dagat at hindi ko pa yon na ipapakita. Pumasok tayo dito. Ay, nararamdaman ko na agad ang simoy ng hangin mula sa labas. Ayos pa rin ang kwartong ito at may mga damit pa sa ibabaw ng kama. Baka daling ito sa palaboy pero maayos naman ang mga damit. Sa tingin ko, pambabae ang mga damit na ito. Malaki ang posibilidad na naiwan ito ng huling bisita ng hotel na nakalimutang kunin. May kandila pa rin dito? At dito makikita natin ang tanawin mula sa dalampasigan, mula sa dagat. Wow! Tingnan mo ito. Hindi ba't kamangha-manghayang makita? Nandun ang kubo ng lifeguard. Nang makuha mo ang kwartong ito, may kamangha-manghang tanawin ng dagat mula sa hotel room mo. 710. Ibang estilo at ayos ng kwartong ito. Wow! At ito, literal, ayos pa rin ang mga kama. Lahat ay parang bago pa rin. Isang napakagandang tanawin mula sa downtown ng Miami. Tingnan mo ito at dito mo makikita ang laki ng hotel na ito. Mayroon pang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palapag na kailangan pa nating lakarin. Siyempre, hindi namin ipapakita sa inyo ang bawat bagay dito, pero gusto kong ipakita ang mga penthouse. Gusto kong ipakita ang mga kakaibang kwarto dito dahil napakasosyal ng hotel na ito, napakamarangya at yun ang mga kwarto na pinakakapana-panabik dito. Kakarating lang namin sa PH level, ito ang penthouse level. Sa tingin ko, Diyos ko, tingnan mo ang artwork sa harap natin dito. Wow! Tingnan mo to. Naku, tuluyan na itong naubos. Hindi. Sayang lang talaga pare. Gusto ko sanang makita ang mga penthouse na yon kasi siguradong isa ito. Ang sarap ng hangin sa labas. Maganda yan. Ang sarap ng hangin sa labas, pare. Ang ganda pagkatapos ng matarik na pag-akyat sa hagdan. Hindi ito terasa ng penthouse. Siguradong hindi. Tara, akyat tayo doon. Oo, maganda yon. Siguradong kaya natin gawin yan. Tingnan natin kung ano ang makikita natin sa loob. Di ako naniniwala na ito'y dating hotel room. Tingnan natin kung may iba pang mga kwarto na maari mas angkop para sa mga kwarto ng hotel. Mas mukha itong kwarto ng hotel. Siguradong maaring naging penthouse ito. Oh! Tiyak, isa ito sa mga penthouse ng hotel. Talaga.
Yung sining na akala mong vandalism, tingin ko dekorasyon lang talaga yon. Sigurado ka ba? Kwarto. Noong 2016, aktibo pa ito. Aktibo pa ito hanggang 2017, kaya oh. Wow, ang laki ng kwarto ng hotel na ito. Naka-plastic pa ang mga kasangkapan dito. Baka gusto pa nilang alisin, baka mahal talaga ang kasangkapan na ito. Ang laki ng kwartong ito. Tingnan mo ito. Coffee table dito sa gitna. Ang mga palamuti doon. Marami pang mga kasangkapan dito sa loob. Siguradong hindi ito mga antigong kasangkapan. Sa tingin ko, mga replika lang ang mga ito, pero magagara pa rin. At narito ang ilang bote mula sa mga nag-spray paint na pumasok dito, yung mga nag-graffiti na medyo sumira sa lugar na ito. Pero grabe, ang mga tanawin na makikita mo mula sa hotel room na ito, mula sa penthouse na ito, ay sobrang ganda. Dito dati ang shower, tinanggal na lahat ng gamit, pero ito yung shower area. Siguro gawa ito sa marmol at kinuha nila lahat ng marmol para mapreserba. Sa tingin ko, maganda yon. At dito sa dulo, may isa pang huling kwarto para sa penthouse na ito. Tingnan mo kung gaano ito kalaki. Grabe talaga. Kaya magkakaroon ka ng 200 papasok sa sarili mong hotel room. May itaas na palapag pa. Baka ito ang daan papunta mismo sa mga kwarto ng hotel. Oo, dati itong mga silid tulugan sa loob ng penthouse na ito. At dati itong shower area para sa penthouse. Sa tingin ko, panahon na para maghanap ng paraan papunta sa bubong ng hotel para makita ko ang buong Miami Beach. At isa rin yan sa mga paborito kong gawin. Kapag hindi ako nag-urbex, nagro-rooftoping ako. Oo, subukan natin. Narinig ko na kay Moreno na nakabarikada ang pinto. At naniniwala ako na baka ang pintong yon ay papunta sa labas at sa bubong ng hotel. Pero heto ang ilang hagdan. Sige, sabik na ako makita ito. Tara, labas tayo dito. Grabe, ang ganda ng tanawin na to. Bro, halos nasa pinakamataas na tayo ng Miami Beach. Kita mo na halos lahat sa paligid. Makikita mo lahat ng bagay sa paligid. Wow! At kung aakitin natin ang hagdang ito, nasa pinakamataas na tayo. Para kang nasa tuktok ng mundo, pare. Tuk-Tuk, NG, Miami. Sige, nandito na tayo sa dulo ng video, pero kailangan kong sabihin na ang ganda ng adventure na to. Abandonadong resort sa gitna ng Miami Beach, bagay na hindi ko naisip. Naiwan pa ang lahat dito, nakita ko ang kasaysayan ng lugar at ng mga natulog dito. At lahat ng ballroom at magagandang kwarto na naiwan dito. Kailangan kong sabihin na ako'y sobrang saya at excited na nagsimula na ang America Series at America Road Trip. Kasama ko syempre si Moreno, nakasama ko ngayon at makakasama ko sa darating na taon. Tama yan, tol. Sobrang excited ako para dyan. Dun sa malayo, makikita natin ang downtown ng Miami na may skyline at ito naman dito ay Miami Beach at ipinapakita lahat yan ng avenue. Sobrang saya ko talaga. Kita nyo naman ang ngiti ko. Gusto ko magpasalamat sa inyong lahat sa panonood ng video ngayong linggo. Paki-like naman, mag-subscribe kayo sa channel kung bago kayo dito at mag-iwan kayo ng magandang komento tungkol sa video na ito. May Patreon link sa description. Suportahan nyo ang channel para matulungan kaming maglibot at mag-video ng mga kamangha-manghang lugar. Dahil nasabi ko na lahat, gusto kong magpasalamat sa inyo sa panonood ng video na ito at magkikita tayo ulit sa susunod na linggo para sa panibagong video mula sa Amerika. Paalam, mahal na mahal ko kayo.